Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong pera ba ang dahilan bakit nasisira na po ang yung team ngayon. So, siyempre, dahil nga sa mabintawang salita ni Franz Castro noong nakarang video natin, sinasabi niyang ah, may lamat na ang unit team. So, ano ba yung mga rason bakit nasisira ang unit team ng Pangulong Marcos natin? So, bago po natin simulan yan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel na to, hihingi lang ako ng konting lambing sa inyo. Baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. Pakilike na rin yung video. Wala naman pong bayad. Konting lambing lang po. So, simulan na po natin tong topic na to. Alam mo, Mr. President, ang sisira talaga sa'yo, itong insan mo. Mekos-mekos tong insan mo. Hindi, totoo ha. Mekos-mekos tong insan mo. Grabe na insan. Kasi as far as I remember, you were pushing for unity. Diba? You called everyone. Maraming ang natuwa dyan. As a matter of fact, all the big names in politics na gather mo. Diba? Previous president, di mo man nakuha si Pangulong Duterte, yung kanya namang anak, nakuha mo. Diba? Ano eh? Andiyan ka sa unity. Oh. And I think, marami rin nagsabing political analyst na yan ang isang bagay kung bakit nanalo si Marcos. It's because of the call of unity. We criticize you for your platform na unity, pero in the long run, talaga namang effective siya. Di ba? Effective. Kaya lang, Mr. President, tinitibag ng sarili mong pinsan etong unity. Baka nakakalimutan nyo, meron pang mga susunod na eleksyon, 2025. May susunod pa, 2028. Baka akala nyo, tapos na ang laban. Malaking bagay yan. And remember, baka magkaroon ng, tandaan ninyo, paano nanalo ang Pangulong Duterte? Sabi nga ng mga ibang political analyst, bakit nanalo ang president si Pangulong Duterte noon? It's a revenge vote. Because most of the people before, sangayon noon kay Pinoy, di ba? Parang tuwan-tuwa sila, si Pinoy. Kasi namatay nanay, Pinoy. Oh yan, magaling yan, blah blah. But eventually, because of the people around him, especially tulad nila Mar Rojas, nila Abad, kung sino-sino pa, nagkasira-sira yung administrasyon ni Pinoy. Including na rin siya. Which is totoo, di ba? Nagkalintik-lintik yung administrasyon ni Pinoy dahil sa mga pinaglalagay niyang tao sa kanyang gabinete. Halos pares din mangyayari ngayon. Ang sumisira ngayon, yung sinasabi ni Banatbay, yung House Speaker natin na si Romualdez. Bakit kamo niya nasabi yon? Unang-una, di ba, yung confidential funds ni BP Sara. Siyempre, kung walang kumpas niya yon, hindi yon maharang sa kamera. Ngayon, binabanatan pa ngayon si BP Sara. Ngayon, yung mga nakuwang boto o yung mga taga-sunod ni BP Sara, pwedeng gumanti yan sa pamamagitan ng hindi na pagboto sa inyo. So, malaking factor po yun. Hindi pa po gumagalaw si BP Sara, siyempre. Siya, nakikita ko, parang pinangangalagaan pa niya yung unit team nila. Pero si Speaker Romualdez, siya yung tumitibag na sa unit team na hindi man lang ipinagtatanggol ni Pangulong Marcos. Hindi nyo ba napapansin, tahimik na tahimik ang Pangulo sa issue ngayon kay BP Sara, which is katag team niya sa unit team, Vice President pa niya. Hindi nyo ba napansin yon? Medyo mali-mali ang diskarte. Kaya nasira yung administrasyon ni Pinoy. And yan ang naging dahilan kung bakit binoto ng taong bayan. Di ba? Ito si Pangulong Duterte, revenge yun eh. Ayaw na nila sa ganong klaseng presidente. Ayaw nila, they want new faces, new diskarte.
Yun naman ang nangyari. Nanalo ang Pangulong Duterte. Di ba? Ngayon, ako po, here we go again. Baka iniisip nyo, kayang-kaya ng Smartmatic yan. Naku po, sir, may certain point lang ang Smartmatic. Pero pag nag-revenge voting ang tao, especially ito, napaka-importante nitong itong 2025 election, napaka-importante ito. Kung sino man naman nanalo sa Senate, may ibig sabihin yan. Kung mga kaalyado ng presidente ang mananalo sa Senado, medyo ibig sabihin talagang maayos pa ang imahe ng ating presidente pag siya ang nagdala. Pero kung ang nanalo ay mga kaalyado ni Gloria at ni Madam VP Sara Duterte, ako, maniwala ho kayo. Totoo. Siyempre, maghahal po tayo ng bagong mga senador dyan. 12 po ang mapapalitan. Kasi patapos yung mga term ng mga yon. So, mag-e-elect po tayo ng 12 uli. Pagkatapos, magkakaroon naman uli ng panibagong botohan dyan sa Senado kung sino yung magiging Senate President. So, yung sinasabi ni Banatbay na siyempre, magkakaroon ng election uli sa Senado, kung hindi na manalo si Zubiri na halatang-halatang namang lumilining talaga sa presidente natin, kay Marcos. So, paano na? Yung sinasabi niya na marami pang kaalyado si Gloria Macapagal Arroyo at si Bibi Sara. Pag sila ang gumalaw, malaki ang posibilidad na matanggal itong si Zubiri. Oo. Hindi, ako feeling ko, magkakaroon ng sariling listahan ang kampo ni VP Sara Duterte at ni Gloria sa ginagawa ni Romualdez. Noong una, marami nagtatanong. Actually, isa sa mga tinanong sa akin ng isa, sabi nila, ano sa tingin mo, separate ang listahan ni Ferdinand Marcos, si Bongbong Marcos, at ang ni Sara Duterte, separate sila na listahan? Sabi ko noong una, I don't think so. I think same pa rin sila na listahan pagdating sa ikakampanya para sa Senado sa 2025. Sa tingin ko, same pa rin. Okay? Kasi nga, wala pa to si Tambaluslos. Hindi pa ho ito sumasali sa eksena. Di ba? Si Tambaluslos. Pero nung pumasok si Tambaluslos, na iba usapan. Sa ginawa ni Romualdez dito kay Gloria, na iba na kwento. Sa tingin ko, ngayon magkakaroon na ng ibang listahan ang kampo ni Gloria at ni Sara Duterte compared dito kay Marcos. It's because of ginawa nito ni Romualdez. Patik? Tandaan nyo rin po, isang partido lang po si Gloria Macapagal Arroyo at si Tambaluslos na Romualdez, na sinasabi ni Banatbay. Isang partido lang po yan. Tapos, di ba inadapt pa nga si BP Sara. So, naging lakas CMD rin si BP Sara. Eventually, bigla siyang umalis sa lakas dahil nga sa ginawa ni Speaker Romualdez sa pag-demote kay Gloria Arroyo. Tapos ngayon, ginawa na naman ngayon ni Romualdez, tinanggal na sa pwesto bilang House Deputy Speaker si Gloria Macapagal Arroyo. So, may lamat na yung lakas CMD. So, pwedeng itong darating na eleksyon, pwedeng mahati yung lakas CMD, yung partido ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya sabi nga ni Banatbay dito, may iba yung kwento ngayon dahil pumapasok na sa eksena si Romualdez. Tingin ko and I think sa tingin ko mukhang may sabi nga nila may divine intervention. Hindi, totoo. Feeling ko. Kasi alam mo yun, dati parang, I hate to say this. Okay? Pero sasabihin ko din. Bakit? Ako si Banatbay. Kasi noong panahon na alam natin yung unity, parang ang hirap
maraming sabi, naku, tindi nito, solid team to. For the first time, ang presidente at ang vice president, they are united as one. Matuwan-tuwa mga tao. Di ba? Mahirap tibagin ang isang united president and vice president. Maraming ang nagsabi nun, di ba? Marami, dito, serious to, dito sa channel ko, dami nagsasabi niyan. Dito sa channel ko. Ang daming nagalit kay Vice President Sara Duterte dahil sa pagsama niya kay Marcos. Marami nagsabi niyan. O, tama, mali. Dito sa channel natin. Galit na galit kayo kay Sara Duterte no, di ba? Bakit? Kasi nga, kumampi. O. Tingnan nyo ha, walang ginagawa ang oposisyon. O, walang ginagawa tayo mga hindi sumuporta sa Uniteam. Diba? Wala tayong ginagawa nun. Para tibagin. Kasi alam natin hindi matitibag. Matibay itong love team nila eh. May love team pa sila eh. Pakuno. Diba? Corning-corny ako doon sa love team nilang ganun eh. Oh. Wala tayong ginagawa. Sabi ko, ayan yun na. Ganyan na talaga buhay eh. Suportahan na lang natin yan eh. Oh. Tapos si Pangulong Duterte, ganun din. Oh, wala siyang sinabing against sa administrasyon. Talagang suporta. Oh, sige na nga. Okay. Oh. Tama, matibay yung windmill. Tapos mantakin mo dahil lang sa ambisyon ng isa sa mga kasamahan nila. Tibag. Divided. Ito ang matinding divided. Talagang divided. Alam mo yung, pag nireview nga nyo yung mga pangyayari, yun? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nag-resign si Sara Duterte sa partido na kung saan nila Gloria yan. Kasama niya sila Tambaluslos. Oh, tinanggal si Gloria doon sa posisyon. Oh. Di ba? Yung bagong pagtanggal ba yan? Deputy Speaker pa rin siya pero yung senior deputy nawala, di ba? Ano nangyari? Tinawag ni Sara Duterte Tambaluslos. Hindi man niya pinangalanan pero napaka-obvious naman. Sino ba naman ang tangang hindi makakalam kung sino yun? Oh. Pang-apat, may announcement siya. Maraming salamat, Ferdinand Bongbong Marcos, pero ayoko nang banggitin ang middle name mo. Di ba? May ganon. Oh. Sabi ko nga, malupit to. Oh, etong huli, talagang isnaban. Nung nagkita, hindi nagtinginan. Talagang umalis. Nilayasan pagkatapos mag-speech ni Marcos. Alam na nating may problema. O ano pa? Etong huli, pangyayari kay Gloria. Talagang wala na. Siba ka na bilang Deputy Speaker. Tandaan ninyo pareho ng partido yan. Lakas yan pareho. Yung isa may lakas tama. Itong isa, malakas talagang bilang maliit. Isipin nyo walang ginawa ang kalaban para buwagin sila. Tayo mga kritiko, wala rin tayong ginawa para buwagin sila. It's because of their greediness. Kaya, nabuwag. I'm not saying greedy. Kita niyo yung punto ni Banat Bay. Yung mga oposisyon, tahimik. Tahimik ang oposisyon para sila dapat yung yung pupuna, sila yung parang magiging tinik or magiging anay sa relasyon ng unit team eh. Pero ang nangyayari ngayon, ang nagiging anay mismo ng unit team kasamahan nila. Si Speaker Romualdez. Siya yung nagiging anay o kung nagiging kalawang ng kanilang unit team, kaya na-divide ngayon ang unit team. Di ba? Kaya nga sinabi ni Franz Castro may lamat na ang unit team. So ginagatungan pa ni Franz Castro na may problema talaga ang unit team dahil nga ang sumisira mismo si Speaker Romualdez. Sabi nga ni Banat Bay, di ba? Dahil sa greediness na nga Dahil nag-aasam siya na mas mataas pang posisyon. Wala na siyang pakialam dun sa sa unit team. Ang importante sa kanya makuha niya yung gusto niya.
At ito ang nakakabahala. Ang Pangulong Marcos, tahimik na tahimik. Ayaw pa istorbo, baka natutulog pa. Si Sara Duterte, that's not my point, ha? May isang greedy dyan. Alam naman natin kung sino yun. Because of the ambitious mamal, nasira ang kanilang unity. Kaya nga alam mo, Mr. President, matagal ko na sinasabi to. Paulit-ulit ko na sinasabi to eh. If you will allow this to happen, masisira ho ang inyong administrasyon na sinimulan ninyo sa napaka lakas. Totoo lang, malakas talaga. Malakas sila. Walang biro. Ha? Kumanta ba naman ng bagong Pilipinas? Si Andrew E. Ang lakas nun. Ang lakas na simula nila. Pero, wala tayong ginagawang Kita nyo naman. They were separated, divided by a mere, sabi ko nga, antindi nung pinagkahiwalay nila. It's all about the money. Money ang dahilan ng paghiwalay ng grupo na ito. Natibag dahil sa pera. Dahil merong greedy. Kasi tandaan nyo yan, ha? Sa bawat, eto sa halimbawa lang, ha? Hindi ko sinasabing kriminal sila, ha? Sa bawat krimen, kuwari, yung mga robbery, kuwari sa bangko, di ba? Alam naman natin yan, eh. Pag merong, kuwari, magnanakaw sa bangko, kinuha yung pera. Pag merong isang doon sa gang na nag-bank robbery, di ba? Meron naging greedy dyan. At hindi pumayag sa equal na hatian, dyan nagkakagulo yung mga grupo. Greediness. Di ba? Dyan pumapasok yun eh. Kaya nagkakahiwalay-hiwalay. Kahit to sa pamilya. Gusto nyo magkaaway-away ang pamilya? Pag-usapan nyo lupa. Kasi alam nyo kung bakit. That is a sinful nature.